So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yasmin M. Muhammad. So, my topic is all about reformers. So, in spite of general decay described above, this existed from time to time throughout this period a few outstanding scholars who opposed taqlid and dared to raise the banner of ijtihad. They called for a return to the root of the religion, to the true sources of Islamic law, and to reliance on this foundation above all else. Some of these reformers are their contribution are described hereafter. Sa kabila ng pangkalahatang pagbulok na inilarawan sa itaas, may umiral or existing from time to time throughout this period. So, ilang natatanging scholar na sumasalungat sa taklid at nangahas na itaas ang bandila ng ijtihad. So, nananawagan sila para sa pagbabalik sa ugat ng relihiyon sa tunay na pinagmumulan ng batas ng Islam at sa pag-asa sa mga pundasyon. Higit sa lahat, ang ilan mga reformadong na ito ay kanilang kontribusyon ay inilalarawan pagkatapos nito. Ahmad ibn Taymiyyah 1263-1328 CE was not foremost among the reformers of this period. Because of his challenge of the status quo, many of his contemporaries declared him an apostate and had the authorities jail him respectively. Ibn Taymiyyah also took part in the jihad against the Mongols who had occupied the eastern and northern provinces of the former Abbasid state and were among the greatest Islamic scholar of their time and carried on the next generation the banner of ijtihad and the return to the pure sources of Islam, which he had raised. So among them was Ibn Qayyim, a great scholar in the field of fiqh and hadith criticism, and Ibn Kathir, a master in tafsir, history, and hadith. Ahmad ibn Taymiyyah ay hindi nangunguna sa mga reformado sa panahong ito. Dahil sa kanyang hamon sa status quo, marami sa kanyang mga kontemporaryo ang nadedeklarang na sa kanya bilang isang aposta. At paulit-ulit siyang ipinakulong ng mga autoridad. Nakibahagi rin si Ibn Taymiyyah sa jihad laban sa mga Mongol na sumakop sa silangan at hilagang mga lalawigan ng dating estado ng Abbasid at noon ay kabilang sa mga pinakadakilang scholar ng ng Islam sa kanilang panahon at dinala hanggang sa susunod na henerasyon. So ang banner ng ijtihad at isang bumalik sa mga dalisay na pinagmumulan ng Islam na sa kanyang pinalaki. Kabilang sa kanila si Ibn Qayyim, isang mahusay na scholar sa larangan ng fiqh at pagpuna sa hadith, at si Ibn Kathir naman ay isang master at kasaysayan ng tafsir at hadith. Muhammad ibn Ali ash-Shawkani 1757-1835 CE, born near the town of Shawkan in Yemen, was also among the reformers to his period.
Ash-Shawkani studied fiqh according to the Zaydi madhab 192 and become one of its outstanding scholar. Imam Ash-Shawkani took the position that taqlid was haram and wrote a number of books on the topic. So, for example, Aqaul al-Mufid Hukum at Taqlid. Consequently, he also came under attack from most of the scholars of his time. So, si Muhammad ibn Ali ash-Shawkani na ipinanganak mabilang malapit sa bayan ng Shawkan sa Yemen, ay kabilang din sa mga reformador na panahong ito. Nag-aaral ng fiqh si ash-Shawkani ayon sa Zaydi madhab 192 at naging isa sa mga natatanging scholar na nito. Kinuha ni Imam Ash-Shawkani ang posisyon ng ang taklid ay haram at nagsulat ng ilang mga libro sa paksang halimbawa Al-Qawl, Al-Mufid, Hukum at Taklid. Dahil dito, inaatake din siya ng maraming mga scholar ng kanyang panahon. Another noteworthy reformer was the great scholar Ahmad ibn Abdul Rahim, better known as Shah Wali Allah Dihlawi, 1703-1762 CE. He was born in the India subcontinent where taqlid as perhaps most rampant after he had mastered the various Islam sciences. He called for the reopening of the door of ijtihad and the reunification of the school of fiqh. So, isa pang kapansin-pansing digmaan reformado ang dakilang scholar na si Ahmad ibn Abdul Rahman na mas kilala bilang Shah Wali Allah Dihlawi. Siya ay ipinanganak sa subkontinente ng India, kung saan ang taqlid ay marahil ang pinakalaganap. Matapos niyang mapag-aralan ang iba't ibang agham ng Islam, nananawagan siya para muling pagbubuksan ng pinto ng ijtihad at muling pag-iisa ng paaralan ng fiqh. However, the overall state of degeneration and stagnation has continued until today. Despite the effort of modern thinkers like Jamal ad-Din al-Afghani, 1839-1897 CE, who traveled throughout the Muslim world calling for reform. Jamal ad-Din traveled to India, Mecca, and Constantinople, starting finally in Egypt. So, gayon pa man, ang higit sa lahat ng estado na pagbulok at pagnanawagang kilos ay nagpatuloy hanggang ngayon sa kabila ng pagsisikap ng mga makabagong palaisip tulad ng Jamal ad-Din at al-Afghani na naglakbay sa buong mundo ng Muslim na humihiling ng reforma. Naglakbay si Jamal ad-Din sa India, Mecca at Constantinople. Sa wakas ay nanirahan sa Egypt. So si Jamal ad-Din ay naglakbay siya papuntang India at Mecca at sa wakas nanirahan siya sa Egypt. So that's all my topic. Thank you.